Hello, brothers and sisters. Magandang araw sa inyong lahat, no? Talagang napakabuti ng Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon upang magkita-kita muli upang pag-usapan ng kanyang salita. And for today's video, ang pag-uusapan natin is medyo out of this world. Ito po ay tungkol sa alien. And medyo weird bakit natin pag-uusapan to. And this is not really something na pinag-aaralan natin sa church, no? Pero this is something that will benefit us a lot. No, maraming matutulong at yung mga confusion natin sa mga darating na panahon alam mo 'yon, magme-make sense 'pag nangyari na yung time na 'yon. So, bakit ko naisip na i-video i-feature or i-topic 'tong alien na 'to is because, there is something na nangyayari ngayon dito sa mundo na, pinoprogram na naman 'no, propaganda ng mundo about sa mga alien stuff. So lately napapansin ko maraming lumalabas sa newsfeed ko about alien things, alien UFO, alien topic, documentary, tapos even sa government husgado sa ng senatorial office ng US, they're discussing about UFO, aliens, extraterrestrial things. Medyo naalarma ako kasi bakit nila pagtutuunan ng pansin yun, wala namang kakuwenta-kuwentang bagay yun dahil unang-una sa lahat hindi naman totoo ang alien at noong bata pa ako naririnig ko na yung alien at hindi totoo ang alien. At, pangalawa at huli, marami ng dapat problemahin ng mundo, ba't kailangan nila problemahin 'yon? So, there is something na itong, gobyernong 'to o ang mundong ito ay may hinahanda, may niluluto sila para sa mga tao at sila para paniwalaan ng mga tao. So, bago natin mag-jump dito sa word ng Panginoon 'no, mag-pray muna tayo para i-guide tayo ng Holy Spirit. Father in heaven, we worship you in spirit and truth. Lord, thank you po sa araw, sa buhay, sa talino, sa lakas na ibinigay mo sa amin. Lord, we ask forgiveness sa aming karumihan. Linisin niyo po kami ng inyong banal dugo. Alisin niyo po yung mga pangit sa puso namin upang kami po ay mag-aaral ng iyong salita na malinis ang aming puso at walang bahid ng anumang kasamaan. Lord, patuloy po ang inyong wisdom, ang inyong Holy Spirit ang manguna sa amin at tanging salita niyo lamang po ang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Lord, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, for today's video, pag-aaralan natin yung is about alien, no? Bakit mo nasabing si alien? Parang si Victor Wembanyama yung sa NBA, no? Nasasakto din eh. Tinatawag siyang alien ni LeBron James. So, what I'm trying to say here is there is something na niluluto tong mundo na minomodify na nila, no? Hindi natin napapansin na mamodify nila or nai-injectan nila yung mga muna. Kumbaga, nai-impluwensyahan nila yung mga tao about this extraterrestrial. So, ano ba yung alien? So, punta tayo dito sa dictionary, no? Sa word muna na alien. So, ang ibig sabihin ng alien is it's something belonging to a foreign country or a nation. A foreigner, especially one who is not naturalized citizen on that country where they are living, an illegal alien. So, technically, sabi ni Google, ang alien daw is, for example, hindi ka taga roon. So, for example, ako, Pilipino ako, tapos pupunta ako sa Japan. So, ibig sabihin, alien ako, foreigner ako, hindi ako nun. So, definitely, yun yung ibig sabihin ng alien. Pero, basically, ibig sabihin ng alien is out of this world, this sa Earth na to. Hindi sila taga rito sa Earth. Galing sila sa ibang galaxy. So, yung sinasabi nga nila, we are not alone. No? Meron tayong mga kapitbahay sa ibang dimension or sa ibang universe or sa ibang Milky Way or sa ibang planeta. Yun yung mga sinasabi ng mga alien enthusiasts, no? Mga extraterrestrial, mga doctor whatsoever. So, dito, bakit ko naisip talaga 'to na ipag-usapan 'tong alien na 'to at anong konektado nito sa Bible kasi hindi naman 'to pinag-uusapan ng Bible, eh, hindi naman sinabi ng Panginoon na may alien ganyan, 'di ba? Pero alam nyo, there is an alien, in the Bible but hindi siya alien, but these are, monsters 'no, halimaw 'tong mga 'to. And alam natin kung sino naman yon which is the demons, no? So, pag-usapan natin ngayon, yung sa may, Revelation, chapter 9, 2 to 6. So, ito yung reason kung bakit gusto kong pag-usapan 'to. Share ko lang, o yan. So, sabi niya dito kung may Bible kayo, basahin niyo. So, when he opened the abyss, so si Lord 'to, sinasabi niya, ito yung nagbo-boost na siya, ng puot niya sa mundo.
So, when he opened the abyss, smoke rose from it. It's like smoke from the gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke from the abyss, and out of the smoke locusts came down on earth and were given power. Like the scorpions of the earth, they were told not to harm the grass of earth or any plant or tree, but only those people who did not have the seal of the God, which is the Holy Spirit, on their foreheads. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. And the agony they suffered was like that of the sting of scorpion when it strikes. During those days, people will seek death but will not find it. They will long to die, but death will not elude them. Nakakatakot to mga kapatid kasi alam mo yun, to-torturing ka nitong mga halimaw na to, yung mga pero again, exempted tayo dito kasi nga we have the Holy Spirit. So, I believe this is part of the tribulation. So, again, when the tribulation come, mag-i-stay tayo dito sa ayaw at sa gusto natin. Kasi nga, ang Panginoon, di naman niya sinabi na kukunin niya tayo dito sa mundo. Though totoo ang rapture, but it is after the tribulation, God will gather us. So anyway, nasa ibang video ko yon. Sa previous video ko, panoorin nyo na lang. Now, moving to this topic, so technically, papatayin nito or I mean hindi niya papatayin pero sasaktan nitong mukhang Scorpion 'to. Ang alam ko ang itsura ang pagkaka-describe dito ng Revelation kung babasahin niyo 'tong full, Revelation 9 to 10, may breastplate sila, bakal, tapos may scorpion na buntot, mukhang leon, tapos mukhang tao yung ano pa or something like that, ta's may pakpak. So, medyo weird siya, mukha siyang monster, mukha siyang alien. Kasi nga out of this world yung itsura niya. So, ano ano yung kino-concern ko dito? Kasi unang-una, itong mga 'to is weird na mga itsura. So, hindi ko alam kung anong itsura nito kasi hindi ko tinitake as literal 'tong Bible, eh. Pero definitely kakaiba 'tong bagay na 'to na lalabas na sinabi ng Panginoon na ibubuhos niya at, bubuksan niya yung abyss and lalabas 'tong mga 'to. So, nakakatakot siya to be honest kasi nga naman ganito yung itsura niya tapos tinutusok ka na parang scorpion. So, ang point ko dito is nakapagtataka dito sa chapter na 'to. Dito sa chapter na 'to, sa Revelation, kung babasahin niyo gusto ko mabasa niyo 'to, basahin niyo 'to, Revelation 9 to 10, maganda siya or buong Revelation mas maganda. And then, ang nakakatakot dito is hindi nag-repent yung mga tao. Hindi nag-repent yung mga tao. So, kung titignan niyo sa chapter 9:21, the rest of the mankind who were not killed by this plague still did not repent of the work of their hands. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and woods idols, and they cannot see or hear or walk. Nor did they repent to their murders and their magic arts, their sexual immorality of their theft. So just imagine, just imagine, no? Ang dami mo na-experience, nakakita ka na ng mga mukhang halimaw na scorpion na tumutusok-tusok sa'yo, hindi ka namamatay, tapos nagkaroon ka ng mga sakit sa balat, tapos ang dami ng mga nangyayari sa mundo, sa tribulation, na hindi ka pa rin nagsisi. Hindi ka pa rin nagsisi. Paano nangyari yun? Paano kung ikaw normal kang tao 'no, na mababasa mo 'to 'no, and especially tayong mga Kristiyano 'no, na may Holy Spirit. Paano hindi magme-make sense sa'yo na kakaiba na yung nangyayari sa mundo and hindi ka pa nagre-repent? I have two reason kung bakit. First, kasi hindi nila alam yung Bible. So, they don't know na ito ay nakasulat na hindi sila naniniwala ngayon hangga't hindi pa dumarating. Pero pag dumating na yun, hindi pa rin sila maniniwala kasi nga hindi pa rin nila binabasa tong Bible. Hindi nila alam na mangyayari yon. And that is our job to share the word. Kailangan natin sabihin to. Pangalawa, they believe na alien yung mga yun. So, siyempre, yung mga movie, no, yung mga Independence Day, ganyan yung kila Tom Cruise kung alam niyo yon, yung mga E.T., kung ano pa yung mga alien-alien na mga movie na yan, 'di ba sinasabi pa nila na gaganti yung mga tao. So sila hindi sila nagre-repent kasi alam nila alien yung mga yun kasi nga namo-modify na yung isip nila sa mga telebisyon ngayon, sa social media nagpa-flash lagi mga extraterrestrial ngayon sa Facebook feeds ko, eh. Tapos yun nga, si LeBron James, sinasabi si Wembanyama, si Victor Wembanyama na basketball player na alien, mukhang alien. So parang ilang beses nang nade-describe ngayon yung mga alien na ngayon. So aside sa giyera ngayon sa mundo, may iniijikan nila ng mga idea yung mga tao. So nga naman, pag lumabas yun, isipin mo, ay, hindi yan yung nasa Bible. Ano yan? Alien yan. Kasi nga hindi naman nila binabasa yung Bible, eh. Hindi nila alam yun. So, nakakatakot yun. So that's why, nag-ano siya eh, medyo umano siya sa isip ko na
teka nga, parang may mali dito, parang may mali sa mga balita dito na sinasabi nila na alien 'to. So, ako, as a Christian, I need to tell people about this. Now, ito yung mga nakaka-ano, medyo nakakatawa 'no, sa mga nagdo-document ng mga alien, 'no, yung medyo may lumilipad-lipad, ganyan, mabilis. Now, if you're gonna look at, documentary 'no, may mga documentary na sinasabi simula pa daw noon pa nung sa Egypt na may mga giant. So I'm gonna show you something na okay, so ito. So nung nagkakaroon ng mga alam mo 'yun, ng mga studies about sa mga alien dito sa Egypt. So sinasabi nila na nabubuhay na daw yung mga alien kasi nga tingnan mo ito, at laki nito tapos yung tao ano, ang liit. So sinasabi nila na mga giants 'tong mga 'to, na mga alien daw na tumulong na gumawa ng mga kakaibang mga structure sa mundo, yung mga pyramid, yung mga mukhang weird na mga statue na perfect daw na naka-cut, wala pa naman daw ano nun, cutting machine. Pero alam nyo, magagaling ang mga tao nun kasi they are smart ang mga tao yun. And itong mga giant na to is talaga namang nabuhay na itong mga to. They were called Nephilim giants. Pero sa mga documentary sa alien, kinocall nila ancient aliens. Ancient aliens ang tawag sa kanila. So kung titignan nyo, yung mga Nephilim na yan, ang Nephilim na yan is na Hebrew Bible in Christian Old Testament, a group of mysterious being people, unusually large size, strength, who lived both before and after the flood. The Nephilim are referenced to Genesis. The numbers are the possibly referred to in Ezekiel. So para magkaroon kayo ng idea ano tong mga Nephilim na to, ito yung mga offspring ng mga fallen angels na nakapag-asawa ng mga tao. So yung nung bago yung flood ni Noah is nagkaroon ng warfare sa heaven, with sa mga angels at saka kay Lucifer kasama nung mga followers niyang angels. So natalo sila and then they were fallen angels. Kaya nga natawag silang mga fallen angels, and then nung bumagsak sila sa lupa, dito sila nagasik ng lagim. Doon na sila nag-asawa ng mga human na babae. Tapos inasawa nila, tapos nanganak sila, tapos nagkaroon ng mga giants na mga Nephilim. So, ang Panginoon, kaya yun yung reason kung bakit binaha ng Panginoon yung buong mundo. Kasi nga napuno na ng kasalanan. Kasi nga, yung mga Nephilim giant, kumbaga sila yung parang naging leader no dito sa mundo. Dahil nga malalakas sila eh. Imagine mga 12-footer, 15-footer tong mga to, 20-footer tong mga to. Tapos pag nakita ka sa daan, kakainin ka nila. Dadamputin ka nila, tapos kakainin ka nila ng buhay. Alam nyo ba yung movie na Attack of Titans? Tsaka yung sa may Jack in a Beanstalk na movie. Yun, totoo yun. Kinuha nila dito yung idea na yun. Yung mga movie na napapanood nyo about giants na kumakain ng tao, dito nila nakuha yung idea na yun. Dito nila nakuha sa Nephilim, sa mga Nephilim. And alam naman natin yung Bible is 1,000 years ago before Jesus Christ was born, nung dito sa lupa, may Bible na. Kaya imagine na yung mga movie noon, wala naman mga giants pero lately na lang nagkaroon ng mga movie. So saan nila galing yung ideology na yun? Ibig sabihin, the directors or the producer or the story of that book na kinuha nila from their movie is definitely reading the Bible and saw this kind of stories na, ngayon, natutuwa tayo, na-amaze tayo. Uy, grabe naman yung movies, giants, kinakain. Attack of Titans, kinakain yung mga tao. Which is, totoo naman, nasa Bible na hindi lang natin alam. Kaya kung gusto mo ng history at gusto mo ng katotohanan, magbasa ka ng Bible. Kasi nandun yung mga totoong nangyari sa mundo. So, ngayon, ano ang pinaka-point ko dito is, paraan na naman to ng mundo upang lokohin yung tao. Paraan na naman ni Satan to para lokohin yung mga tao, para, alam mo yun, may alien. But technically speaking, hindi totoo yung alien. Yung mga alien Nephilim yan, mga demonyo yung mga yan. So yung mga nakikita nilang mga lumilipad, mga demonyo yung nagpapakita na sila. Kasi nga malapit na dumating ang Panginoon. So nalalapit na rin yung katapusan ni Satan, kaya nanggigigil na siya, kaya harapan na. Kaya nga 'di ba sabi din sa Revelation na mas magiging matindi yung kasamaan dito sa mundo at magiging masyadong obvious na. Which is obvious naman talaga na
at tayo bilang mga Kristiyano dapat tayo nagiging aware tsaka maganda shine-share na natin yung gospel ni Lord para mas marami pang ma-save at makapag-start sila na basahin din yung word para maging handa din sila. Kasi ito, pinaghahandaan natin 'to. Hindi natin puwedeng hindi pansinin 'to kasi alam niyo, sabi na nga ng Panginoon kailangan natin na maging handa. Tapos muna siguro sa ngayon maikli lang, gusto ko maikli lang 'to. So, sa susunod siguro na video, try pa natin pag-aralan yung mga mangyayari sa tribulation para maging handa tayo. Again, gusto ko mag-rapture sa totoo lang before the tribulation pero, sa totoo lang walang sinabi ang Panginoon na after tribulation. Yes, ang Panginoon hindi tayo aalisin sa sitwasyon, pero ililigtas niya tayo dun sa sitwasyon. Tulad nung kay Daniel, yung tatlo niyang tropa, nilagay sa apoy, nakaligtas dun. Tulad ni Noah na nasa baha, pero nasa bangka. Tulad ni Lot na nandun sa may fire, pero nasa labas siya, pero nakalabas siya dun sa may fire na yon at nailigtas siya ng Panginoon. Now, hindi ibig sabihin nun na talagang parang magiging invisible tayo na aalis na tayo ng Panginoon before the tribulation. Pero I believe talaga na kung ano yung sinabi ni Jesus Christ na after the tribulation, uh, the Son of Man, which is Jesus Christ, will come from the sky and He will start gathering the elects, which is tayo yon. So, yun lang mga kapatid, patuloy tayong lumakas sa Panginoon Kristo sa kanyang salita and patuloy nating i-expand yung kingdom niya. Yun lang mga kapatid, maraming maraming salamat. Peace.